Hello, magandang araw po. Nandito tayo sa bukid para ipakita sa inyo ang taniman ng siling labuyo or tinatawag itong Taiwan. Ngayon po ay December. Ang presyo po ng siling ito ay naglalaro sa 300 to 400 pesos per kilo. Yun ay sa bagsakan. Pero kapag ito ay ibebenta na sa mga consumer, maabot ito ng 500, 600 or 700 ngayong buwan na ito. December po ngayon, so kamahalan ng presyo nito. Papakita namin sa inyo kung paano ang pag-aalaga, pagpapalaki at pagpaparami nito. Nang sa ganon, sinasabi kasi nila na ang taniman ng siling ganito, yung 1/4 hectare, pwede ka nang umani o kumita ng milyon. Ang siling ngayon na aming pinapakita sa inyo ay tinanim noong October 6. Ngayon po ay December 28. So magtatatlong buwan na po siya. At makita nyo, ordinary lang po yung kanyang sistema ng pagkakatanim. Hindi siya ginamitan ng plastic molds. Basta tinanim lang siya sa lupa na makita nyo, mapapansin may mga damo, napaparaanan ng tubig, pero nalalagyan siya ng tama at lagi siyang na-sprayhan ng insecticide at ng foliar fertilizer para siya ay lumaki ng normal at mabilis. Papakita natin sa inyo yung height nito o kung gaano siya kalaki. May dala akong measurement tool dito para ipakita sa inyo kung gaano siya kalaki itong magtatatlong buwan pa lamang. Mula sa baba, sa may puno nito pataas, at titignan natin yung kanyang average height. Maabot siya ng 70 cm, kulang ng 30 cm para maging 1 metro yung kanyang height. At ito ay average. At kung titignan nyo, yung siling ito ay patuloy ang kanyang pagdami ng bunga. Mula sa ibaba na may mga hinog na, 2 beses na itong napitasan. At itong mga hinog na ito yung pangatlong beses na pamimitas. So kung titignan nyo, napakakapal po ng kanyang bunga habang siya po ay patuloy na namumulaklak. Marami po siyang mga bunga at may mga bulaklak, may mga maliliit na bunga na patunay lamang na pag ganito ang iyong halaman, hindi ka hihinto sa weekly na pamimitas. Ibig sabihin, hindi ka maghihintay ng matagal. May mga ilang kasi na ganito na biglang dadami or konti dadami, pero mawawala o hihinto ka sa pamimitas. Ibig sabihin yung production niya hindi tuloy-tuloy. Pero itong klase ng sili na magtatatlong buwan pa lamang at ang height niya ay mahigit 2 pie or 2 feet 70 cm, ang 3 feet kasi 90 cm, ito ay 70 cm average, pero may mga mas malalaki pa po dito. At mapapansin nyo yung iba ay tumutumba sa bigat ng kanyang bunga, o ito ay ugali ng siling ito na ibagsak yung kanyang katawan, lalo na pag malambot yung lupa. So makikita nyo ang dami at kapal ng kanyang bunga. Konti lang po ang nagiging 1 kilo dito. So kung titignan nyo, ang average na haba ng siling ito ay 7 to 8 cm. Ikukumpara ko sa aking daliri yung kan. Makikita nyo yung haba nito
no? At halos pantay-pantay yung laki. Ang siling ito ay laging iniisprehan ng foliar fertilizer at ng insecticide. Sa ganon, hindi siya mangulot kasi may mga siling nangungulot o humihinto sa pagbunga dahil sa mga insektong maliliit na lumilipad na siyang nakakaapekto sa kanila para mangulot o maistorbo yung kanyang paglaki. Ito po ay weekly na inispray ng insecticide. Dalawang klaseng insecticide po yung aming ginagamit dito at sabay na ginagamit sa foliar fertilizer para manatiling gutom itong halaman at kain siya ng kain. Nung katatanim pa lang ito, every week na nilalagyan ng fertilizer. Yung una, dinilig. Yung pangalawa, ay nilagay na lang dito sa kanyang panan. Dito sa may puno, malapit sa puno, mga 2 to 3 inch ang kanyang layo. Nang sa ganon, hindi masunog yung puno. Nang sa ganon, kailangan na tuloy-tuloy yung paglalagay ng fertilizer dito para hindi siya huminto sa paglaki, pamumulaklak at pagbunga. Nang sa ganon, tuloy-tuloy din yung pamimitas at para makabenta ng mataas na presyo, lalo na sa mga bare months at itong darating na January. Mahal pa rin ang sili itong darating na January. At kapag medyo nakahabol na yung mga iba, kasi ngayon ang naging problema sa sili ngayon, marami yung may isang variety ng sili na kapag naulanan, nabubulok siya dahil sa punjay o punggal. Wala pang natuklas ang gamot na epektibo doon dahil nung nakaraang taon, yun din ang ginamit ko. Pero nag-iba ako ng variety parang sa ganon, hindi maistorbo yung production. Etong siling nito, kahit umuulan, hindi nabubulok ang bunga o hindi napupunggal. Ang problema lang ito yung namamatay o nabubulok yung sa puno mismo. Namamatay yung puno, hindi yung bunga. Pero yung sa bunga, walang problema. Medyo mas matibay ito sa tubig kaysa yung isa. Hindi ko babanggatin yung kanyang variety dahil para naman fair tayo sa paglalathala ng bidyong ito. Nang sa ganon, kung gusto nyong matuto, kung gusto nyong malaman, pwede kayong magtanong o mag-comment below. Binabahagi po namin yung libre yung basic na kaalaman sa production. Pero yung mga advanced, nangangailangan po ng consultation. Parang sa ganon, alam nyo na, sa panahon ngayon, ito ay in demand pa rin sa market. Talagang pinagkakapiraan pa rin ito ng malaki. At gumagastos din kami sa research nito para sa ganon, mapaganda yung production. Kung ihahabing ito sa iba, ay iba po yung itsura nito sa mga makikita nyo. Kung ngayon kayo mamamasyal sa ibang mga taniman, bibihira yung ganitong itsura, bibihira yung ganitong bulas, bilis ng paglago ng tanim. Sabi ko sa inyo, wala pa itong 3 buwan, pero napakaraming bunga at napakabilis niyang mahinog. So, ipapakita ko sa inyo yung mga hinog ng mga bunga ng kwanto. Ang area nito ay mahigit 1/4 hectare. Ang expected yield dito weekly, mapipitas weekly ay mga 100 kilos. Yun ay average o pinakamababa. At sa itsura nito, sa dami ng kanyang bunga at hindi siya tumitigil sa pamumulaklak at pamumunga, lalo pang dadami yung mahihinog dito. So makikita nyo, sa isang puno, halos 10 yung hindi naman lahat, pero karamihan
10 o mahigit 10 yung pwedeng pitasin ng mga hinog na bunga ng siling ito. So makita nyo, napakarami po siyang bulaklak at patuloy na lumalaki, patuloy na lumalago. Pinapatibigan po ito weekly. Yung iba dito may 1 metro na yung taas, pero yung average sa pinakita ko kanina 70 centimeter. Kung mayroon kayong katanungan, gustong malaman tungkol sa pagtatanim at pagpapalaki nito, sabi ko sa inyo, yung basic na kaalaman tungkol dito ay binabahagi ko ng libre. Pero yung advance, of course, nangangailangan po yun ng masusing pagsubaybay para nang sa ganon, malaman nyo, makuha nyo, at matutunan nyo yung tamang technique ng pagpapalaki nito. Marami pong mga sumusubok at magtanim nito. Yung una noon, nagiging successful sila. Pero nung kanilang inulit, hindi nila maulit. Kasi karamihan ng lupa, maganda siyang tamnan sa una. Pero pangalawa, pangatlo, nagkakaroon na ng problema. Pero ito po, lagi ko po itong tinatamnan ng sili. Pero nung gaya nung una, nagkaroon din ako ng problema. Pero sa patuloy na pananaliksik, patuloy na pag-alam sa mga dapat gawin para mapaganda itong pagtatanim ng ganito, naging ganito po yung kanyang kinalabasan. So makikita mo natin, napakaganda yung variety ng siling ito. Pero sabi ko nga, hindi ko babanggitin in fairness sa ibang variety ng sili. Maliban lang kung ito yung tatanungin, sasabihin ko po sa inyo lahat kung ano yung dapat nyong malaman sa basic. At pwede ko rin ibahagi yung iba advance, pero hindi po lahat. Pero maliban lang kung i-request nyo ng consultation, ibabahagi ko po lahat ng sikreto at tuturuan ko po kayo mag-produce ng ganitong kabulas at kaganda halaman ng sili. Titingnan nyo po, sa paligid po, halos karamihan, lahat na ito ay nahaluan ng konting panigang. Pero yung panigang, magaganda rin po yung kanyang itsura. So, sana itong video ito makatulong sa inyo, magbigay ng kaalaman, magbigay ng sigla sa farming. Para nang sa ganon, hindi kayo mabagot sa pagtatanim. Isa po ito sa pinakamagandang produce ngayon, na ang buwan ng production nito para may tama sa presyo ay dapat kayong magtanim ng September. Pero ang buwan na yon ay, alam naman natin, September, October, November ay panahon ng bagyo. So dapat paghandaan po rin ninyo yung mga kalamidad na darating para siguradong kayo'y kikita. Yun yung mga parte ng advance na pwede kong ibahagi sa inyo ng libre. Pero hindi po lahat binabahagi ko ng libre yung advance na kaalaman tungkol sa pagpapalago ng sili. So I hope na nagkaroon kayo ng konting kaalaman or parang nagsigla para gayahin or mag-produce din ng ganito. Hindi po mahirap magtanim ng ganito kung ating pag-aaralang mabuti at sisikaping maintindihan ang behavior o ugali ng halamang ito. Lahat naman ng halaman, tayo ay kikita kapag maganda ang kanyang pagpapalaki o pagpapalago. So hanggang dito na po lamang. Sana po ay nagkapagbigay ako sa inyo ng kaalaman na magbibigay sigla sa inyong pagtatanim ng ganitong sili. Tinatawag itong siling labuyo or Taiwan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Inyo pong subaybayan ang iba pang mga video na aming ibabahagi tungkol sa pagtatanim at iba pang mga kaalaman. Maraming pong salamat.